as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, everyone. Binabati ko po kayong muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nandito na naman po tayo sa ating pong gabi-gabing pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Nais ko lang po magpasalamat sa mga ilang encouragers po. Thank you sa mga messages po ninyo, sa mga expression po ninyo na kayo po ay na-bless, lalo na po sa mensahe po nating kagabi. So, I hope na ngayon, muli po kayong mapagpapala. Malaking bagay po sa akin na maalaman ko po na nagagamit ng Panginoon ang ating pong ministeryong ito para po sa inyong kalakasan at ang patuloy na paglago sa buhay pananampalataya. Sa ating pong magiging pagsisimula ngayon, magbibigay pansin lang po ako bago tayo manalangin sa mga pinadala pong prayer request sa atin. Opo, sana po, sige lang, feel free po na magpadala kayo ng mga prayer request. Ibigay nyo po kay Sister Arabel at kagalakan po namin na ito po ay maisama sa ating pong mga ipapanalangin. Ang prayer request po na nadagdag po sa atin, si Brother Randy po, yung kumanta po kagabi. So, meron po siyang karamdaman. So, please, isama natin siya sa prayer. Tapos po, si Kuya Conrad, yung naging pag-uwi po niya, yung pag-iingat ng Panginoon, at sa kabuuan po ng lahat po ng crew ng Royal Caribbean, na sana mag-negative po ang result ng kanilang swab test. So, yun po ang isasama natin. Idadagdag po natin sa ating prayer. Ganon din po ang safety ni Dr. Shane kasi nagbukas na po siya uli ng clinic. So, ipag-pray po natin yung kanyang everyday safety. Si Dr. Shane. Ganon din po si Ninang Maribik.
yung kanya pong negosyo. Ipag-pray po natin ang mga negosyo po ni Ninang Maribik at isama rin po natin ang kanyang pamilya na nasa Amerika. Si Engineer Vic, ito po ay patuloy nating isasama sa ating panalangin sapagkat sa June 26 na po ang schedule po niyang muli ng kanya pong pag-uwi dito po sa Pilipinas. Nasa Canada po siya. So let us pray na sa pagkakataong ito nawa ang talagang kalooban na ng Panginoon na siya'y makabalik na po dito sa ating bansa. At yung ilan po sa mga prayer request na naipadala po sa atin. So, samahan niyo po ako sa ating pagsisimula at isama po natin ang mga prayer request na naipadala po sa atin ngayong gabi. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay muling makakapakinig ng iyong banal na salita. Lord, dalangin po namin na ikaw ang mag-ayos ng aming mga puso upang ang aming pong mga panalangin kahilingan ay makarating sa iyo ng walang anumang hadlang. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga isip at ang aming mga puso. Ang aming pong nais isama sa panalangin ngayong gabing ito ay ang patuloy na pagpapala mo sa school po nila Teacher Cel, Panginoon. Ganon din po ang kanilang moving up ceremony, si Joel A. Miguel sa kanyang pong dialysis, provision, at ang iyo pong makapangyarihang pagkilos, speedy recovery po para kay Jeffrey Salinas sa naging aksidente po niya sa motor. At iling po namin na talagang nawa, dakilang Diyos, hipuin mo rin po si Preacher TJ na naway mag-negative na po ang resulta ng kanyang swab test. Salamat po sa naging kagalingan po ng ilan sa aming mga kapatiran, kasama na po si Ma'am Merly. Ganon din po ang pananakit po ng lower back ni Sister Adele, mabalot Panginoon, at ang recovery po ng aming pong mahal na kapatid, si Brother Ed Miguel, sa naranasan po niyang mild stroke. Ganon din po ang karamdaman po ni Ann Bedar, nawa hipuin mo po at pagalingin o Diyos. Ang diabetes po, Panginoon, at ang pneumonia po ni Carlo Ortinero, naway pagalingin mo rin po, Panginoon, at ang iyong makapangyarihang kamay ang humipo po sa kanya. Ganon din po, nais naming ilapit sa iyo ang patuloy na kalagayan po ng aming bansa at ng iba't ibang bansa na naapektuhan po ng krisis, Panginoon. Maging ang Amerika po para sa kapayapaan at kaayusan at nawadakilang Diyos, lahat po kami makabangon sa naging pagbagsak at epekto po sa aming pong economy. Lord, dalangin po namin na sila Sister Noemi, sana po'y negative po ang result ng kanila pong test, Panginoon. Ang hiling po namin ay ang patuloy na pagpapala at paggawa mo sa gawain po sa Parañaque, maging sa mga members, yung pong kaligtasan po nila, at lahat po ng mga nagdaraos na po ng mga serbisyo ngayon. Hiling po namin ang iyong pag-iingat, hiling po namin ang iyong paglalayo sa anumang virus, Panginoon, at nawadakilang Diyos, ito po'y maisagawa ng ayon sa iyong kapurihan. Patuloy na kaaliwan po para sa pamilya po ng ni Sergio, sa lahat po ng naulila, ni Tatay Florante. Panginoon, hiling po namin na sila po ay iyong samahan sa panahong ito, na sila po ay merong kalungkutan, at nawadakilang Diyos ang panghawakan po namin ay ang pag-asa na meron po kami sa iyo. Si Brother Randy, Panginoon, na may sakit po ngayon, hiling ko po ang paghipo mo rin po sa kanyang karamdaman. Nawadakilang Diyos ang mga kasamahan po ni Kuya Conrad at ang lahat ng crew ng Royal Caribbean, Panginoon, ay mag-negative po sa resulta po ng kanilang swab test. Ganon din po ang pagbubukas muli ng clinic po ni Dr. Shane, naway maging maayos po at lagi siyang ligtas, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, at nais po naming ilapit sa iyo ang negosyo po ni Ninang Maribik. Ganon din po, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat at ang iyong pagpapala sa kanyang pamilya, maging sa mga nasa ibang bansa. Si Engineer Vic, Panginoon, kami po'y patuloy na dumadalangin na mangyari na po na siya'y makabalik na po at amin pong makapiling na dito sa Pilipinas. Thank you so much. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga kahilingang ito, maging ang amin pong pagsasalo-salong muli sa iyong banal na salita. Ito po, Diyos, ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, this time, makinig na po tayo ng special number para makapagbigay po tayo ng bastanting oras sa ating pong magiging pangangaral. Ang tatalakayin po natin ngayon, part 2 ng mensahe po natin kagabi. So again, pakinggan po natin ang ating special number.
Amen. Thank you so much sa special number. At patuloy lang po, if you are interested na maging part po ng ating ministry na ito, pwede po kayong magpadala ng special number kay Sister Arabel Bautista. So, masaya po kami na ito po ay bibigyang pansin po natin. Lalagay po natin sa schedule para sa ating pong gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, ngayong gabing ito, bago po ang aking tuluyang pangangaral, gusto po natin bigyang daan ang pagbati po sa mga birthday celebrants at sa ilang mga okasyon pa katulad ng anniversary. Ngayon po, nais nating batiin. Ito po tumatayong pamilya po namin sa lugar po ng Panabo sa Davao. Ano po? Sa pangunguna po ni Pastor Larry Pontillas. So, birthday po ngayon ni Brother Ronel Hernal. Ito po yung binansagan ko pong Don Pacundo po ito, no? So, masaya po kami na kami nagkakilala at nagkasama-sama sa ministeryo. Nagkaroon po kami ng pamilya sa lugar po ng Davao at ito po dahil sa masasabi nating kabutihan na rin ng ating pong matalik na kaibigan, si Bossing Joey Sauco. Okay, happy birthday Kuya Ronel. Thank you so much sa buhay mo at sa bahagi mo sa ministeryo. Birthday din po ngayong gabi ng isa sa matapat na miyembro po ng Victory Fundamental Baptist Church. Ito po ay masugid rin sa pakikinig po ng ating pong mga preachings every night. Si Sister Cory Simanies. Okay, Sister Cory, happy birthday sa iyo. Panalangin namin na talagang higit na pagpapala pa ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi lang po birthday, mga kapatid. Okay, meron din po mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary. At ngayon po, nais nating batiin ang isa sa magiting na preacher ng MIBC Marikina sa pangunguna ni Pastor Neil. Ito ay walang iba kundi si Preacher Manny Nicolas at si Ate Hubeng. So, happy anniversary po sa inyo. At naway patuloy kayong gamitin ng Diyos at pagpalain ng Panginoon. Hindi lamang po yan. Bagamat si Daddy Bert po ay nasa langit na, pero nagpapasalamat po tayo sapagkat ngayon po ay anniversary po nila ni Mama Joy. Ito po yung mga magulang po nila Teacher Riza. Nais din po nating batiin, anniversary din po ngayon ni Angelo at saka ni Nisa Ravillo ng Victory Fundamental Baptist Church. So, happy anniversary sa lahat ng nagsa-celebrate ngayon. Kahit sa mga hindi natin nabati, gusto nating sabihin na kung anniversary nyo po ngayon, pinararating po namin sa inyo ang aming pong pakikisaya. Okay? At ganun din sa mga birthday celebrants po natin. So, yan lang po para sa ating mga may kaarawan at may mga anibersaryo. This time, dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? At alam ko po na excited po tayo sa ating pong mga nagiging pag-aaral po gabi-gabi. At yan po'y damang-dama ko, lalo na po sa mga messages na pinadala po sa akin ng marami po sa mga nakapakinig nito. So again, thank you so much. Ang ating pong magiging teksto ay ang ating pong naging text din po kahapon. Sapagkat ang message ko po, ang title, Let the Blessings Come and Overtake Thee, and this time, part 2. Yung ikalawang bahagi po ng message na ito na nais kong ibigay sa inyo. Kasi right after ng aking pong preaching, talagang hindi po ako mapakali. May mga bagay pa po na gusto ko sanang nasabi ko sa aking pong preaching, pero talagang ganun po, hindi kakasya sa isang pangangaral po. At ngayon po, talagang malakas ang konbiksyon na ito po ay pagpatuloy ng inyong pong lingkod. Kaya this time, I would like to invite everyone to please again open your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 1 to 14. Babasahin ko po sa inyo ang sinasabi po ng ating pong teksto. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all this blessing shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store.
Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. And the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Verse 13. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, sa pagpapatuloy po ng mensahe na aming tinalakay, muli po kaming humihingi ng iyong gabay. Muli po, Panginoon, gamitin mo po ang iyong lingkod upang mabigyang emphasis po ang message na nais mong iparating sa iyong mga anak. May this message be an encouragement to your people. And please, Lord, continue to enlighten our minds, lalo na po sa usapin ng mga pagpapala. Dakilang Diyos, ayoko po muling ipinagkakatiwala ang aking sarili at ang pangangaral na ito sa matamis at dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Kagabi, akin pong ikinongclude ang ating message doon po sa idea na napakahalaga po na tiyakin po natin for us to learn, experience, and enjoy the blessing of God. Let us listen up to God. Makinig po tayo sa Panginoon. Let us live up for God. Mabuhay po tayo para sa Panginoon. And let us level up for God. At sa idea po ng level up, this time, gusto ko pong bigyang pansin yung mismong mga maliwanag na pahayag po sa mga talata na ating pong binasa. Balikan po natin ang verse number 1. Ang sabi po ng verse number 1, And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Dito ko po gustong ibigay sa inyo ang maliwanag na kapahayagan ng pagpapala na sila po ay idinidisenyo ng Panginoon na maging angat na bansa. Ibig sabihin po mga kapatid, pinagpalang bansa. At doon po sa main text po natin sa verse number 2, And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Please take note. And all these blessings. At dito po sa ating kabuuan ng mga binasang talata, makikita nyo po kung ano yung mga blessing na tinukoy po ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, gusto ko po na ang ating pong i-enjoy sa buhay po natin ay ang talagang pagpapala ng Diyos, at habang tayo po'y nagpapatuloy, umangat ang pagpapala ng Diyos, at gusto ko pong itatak natin sa isip po natin yung ganito pong level na kung saan hinahabol ka ng pagpapala, sinusundan ka ng pagpapala, at ang sabi po, inuunahan ka pa ng pagpapala. Wow! Napakagandang level ng buhay natin sa Diyos, yung ganong klaseng buhay na pinagpala at pinagpapala ng Diyos. Amen? Kung titingnan niyo po sa verse number 13, ang sabi po, And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath.
Mga kapatid, itong paglalarawan ng pagpapalang ito, napakatindi po eh. Kung titingnan nyo po sa verse number 12, ang sabi nga po, hindi ikaw yung manghihiram, kundi ikaw na ang hihiraman. Okay? So, yun nga lang, nakakatakot yun, ano? Na baka mamaya ayaw natin nung nahihiraman. Pero ang simpleng message na gustong i-point out sa atin, hindi na ikaw ang mangangailangan, kundi ikaw na ang tutulong. Okay? Hindi ka mabubuhay sa kagipitan, kundi ikaw ay itataas ng Diyos at magiging, masasabi nating, maluwas ang iyong buhay. Sa verse number 13, hindi ikaw magiging buntot, kundi ikaw ang head. Wow! Ang ganda pong paglalarawan ng pagpapala ng Panginoon. At ganun din po, ikaw yung nandoon sa itaas at hindi ikaw yung nasa ibaba. Well, siguro po, napakaganda na talagang ito ang ating pong maging prayer sa Panginoon. As what I have shared last night, mga kapatid, patungkol sa blessing, plano ng Diyos sa atin yan, programa ng Diyos sa atin yan. Susundin lang natin yung prerequisites, mga kapatid, yung mga tinalakay po natin. Kasi sumentro po ako doon sa mga negatibo eh. Di ba? Yung pagkakaroon po ng unbelief, hadlang po sa pagpapala po yan eh. Yung pagiging unruly, hadlang po sa pagpapala yan eh. Yung pong pagiging unfaithful, hadlang po yan sa pagpapala. At mga kapatid, yung unrighteousness, hadlang sa pagpapala. Sa madaling sabi, hindi po pwedeng pagpalain ang nasa doubt. Hindi po pwedeng pagpalain ang nasa disobedience. Hindi po pwedeng pagpalain ang mga disloyal. Hindi po pwedeng pagpalain yung mga displeasing ang buhay sa Panginoon. Kaya atin pong patuloy na enjoy ang mensahe. Again, ito po'y part 2 ng mensahe natin kagabi. Let the blessings come and overtake thee. Iyon po ang ating asamin. Iyon po ang ating maging goal. Ito po ang ating maging prayer. And let us consider the message for us to enjoy ito pong impact ng mensahe pong ito. Amen? Yung katotohanan ng mensahe ito. So, let me again share with you tonight 3 things. Okay? Ano po ito? Una, things to consider about God's blessings. Ano po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa usapin ng pagpapala? Patungkol sa tinatawag nating pagpapala. Okay? Things to consider about God's blessing. Una, it is conditional. As what I have mentioned to you yesterday, ito po mga kapatid ay conditional. Yes. Ang pagpapala po ng Diyos ay may kondisyon. Kaya nga po nilagyan natin nung puntos tayo, di po ba? May puntos po tayo, the prerequisites, mga kapatid. Okay? Meron pong dapat tayong gawin para tayo ipagpalain. Hindi po pwedeng automatic na pagpapalain tayo. No! Nilagyan tayo ng Diyos ng kondisyon. If you really want to be blessed by God, then sundin po natin ang lahat ng mga itinuro po sa atin sa banal na kasulatan. Uulitin ko po, the blessing of the Lord, it is conditional. So dahil ito po'y conditional, remember the verse? Diba? I have said before you this day, a blessing and a curse. Anong conditional doon? A blessing if. Diba? Pagpapala kung hindi ka magdududa, kung hindi ka susuway, kung hindi ka magiging unfaithful, kung hindi ka magiging displeasing, yun po yun. Conditional po yan. At dito po sa talata, sabi, blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which commanded this day. So, conditional po yan. Sa madaling sabi po, things to consider patungkol sa blessing ng Panginoon, una nga, it is conditional, and number 2, it is a choice. It is your choice. If you really want to enjoy the blessing of God, then consider po natin yung kondisyon. Okay? Ang ibig sabihin, ikaw ang pipili. Ikaw ang magpapasya. Kaya pag hindi ka na pagpapala, choice mo yan. Kung tutuusin po, kung Diyos ang tatanungin natin, nilinaw na po natin sa mga talata natin na ang plano ng Diyos sa atin maganda. Ang plano ng Diyos sa atin mapayapa. Ang plano ng Panginoon sa atin to give us an expected end. Ang ibig sabihin po, we are very definite that if we will consider the heart of God, if we will consider the will of God, if we will consider the design of God for His people, pagpalain po. Amen? Pero naglagay siya ng kondisyon. Na para pagpalain ka, you need to obey Him. Kailangan mong sumunod sa Kanya. Di po ba? Yun po ang sinasabi. Sa madaling paglalahad po, mga kapatid, ang ating pong pagpapala ay depende sa kung susunod ka o hindi. So,
It is your choice. It's our choice. Pili ko po yan. Desisyon ko po yan. Blessing if you obey. At sa kabila po, curse if you will not obey. So, ito pong blessing, mga bagay patungkol sa usapin ng pagpapala, it is a choice. And you know what? It is confirmed. Tiniyak po ito, mga minamahal, ng banal na kasulatan. Hindi na para paulit-ulitin ko pa po sa inyo yung mga talatang ginamit po natin sapagkat hindi naman po ito ang pinaka sa sentrohan ko po sa akin pong pangangaral ngayon. Ito po ay pagliliwanag lang. Mga bagay na dapat i-consider sa usapin ng pagpapala ng Diyos. It is conditional, it is a choice, and it's confirmed, mga minamahal. Konfirmado po yan, definido po yan, tiyak po yan. Amen? So, let us now proceed sa ating pong mensahe. And I would like to give more time dito po sa susunod. And this is about the teachings. Okay? The teachings to consider about God's blessing. Ano yung aral na dapat nating i-consider patungkol sa pagpapala ng Panginoon? So makinig po tayong mabuti mga kapatid sapagkat ito po ang magiging masasabi po nating gabay natin para i-enjoy po natin ang idinisenyo ng Diyos para sa atin. Ito ay ang pagpapala. Amen? That is the design of God and that is the desire of God na tayo po ay kanyang pagpalain. So, ilang mga bagay po ang gusto kong bigyang pansin. Teachings, okay, to consider about God's blessing. Una, prioritizing the master and the main thing. Okay? Sa turo ng Biblia, for you to be blessed by God, for us to enjoy the blessing of God, we need to prioritize the master and the main thing. Buksan po natin sa napakapamilyar na talata po sa marami. Matthew chapter 6, please. Sa Matthew chapter 6, this time, ayoko pong yung verse 33 lang ang ating pong papansinin. Yung po ang sentro po natin dito, pero gusto kong maunawaan po natin yung pinaka-konteksto ng Matthew chapter 6 and verse number 33. Sige po, sundan nyo po sa inyong mga Bible, kung may mga Bible po kayo sa inyong mga bahay-bahay. Ganito po ang sabi ng Bible, di po ba? Sa verse number 25, ganito po pinasimulan ng Panginoon ang pahayag sa kanila bago po ilundo doon po sa Matthew 6:33. Ang sabi po ng verse number 25, Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what ye shall eat, or what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, binasa ko po ito mga minamahal para saktong-sakto po, intindidong-intindido po natin ang konteksto. Sapagkat ang common na mga tao po, ang natural po isipin ano yung kakainin natin, saan tayo kukuha ng kakainin, ng iinumin natin, ng isusuot natin, di po ba? Yan po ang typical na talagang tinatakbo. More on mga basic needs, mga kapatid. Pero alam nyo po, doon sa lahat ng ito, ang pagtutuwid ng Diyos para sa akin po is a very important message para dalhin po tayo sa clear understanding na ang buhay kadalasan ng mga tao nakasentro sa mga ganitong bagay.
What I mean to say, nakasentro sa kung ano kakainin, kung ano iinumin, kung ano daramtin. Alam niyo pong itinuro ng Panginoon, maliwanag na maliwanag ito sa kanyang rebuke eh. Sabi niya, yung mga ibon, mga hindi naman nagtatrabaho yan eh. Pero pinakakain ng Panginoon. Yung mga liryo sa parang, binibihisan ng Panginoon. So nakikita po natin kung saan tayo inihahatid ng sinasabi ng Panginoon, mas mahalaga kayo sa kanila. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo pagkukulangin. Mas importante kayo, kaya kung iniintindi ko ang ibon, kung iniintindi ko ang liryo sa parang, lalo naman kayo. At saka niya tinutungan na, O ye of little faith. Di ba pinag-aaralan nga po natin ang isang hadlang, yung kakawalan po natin ng pananampalataya, yung pampagdududa at pag-aalinlangan sa Diyos. Mga kapatid, isipin niyo po mabuti. Kung naibigay na ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Di po ba? What I mean to say, pag nag-isip-isip lang po tayo, for sure, nasa puso at isip ng Diyos na itugon yan sa atin, na ibigay po sa atin yan. At dito nga po mga kapatid, I want you to consider the teachings. Ano po? The teachings to consider about God's blessing. If you really want to enjoy the blessing of God in your life, itinuro po niya rito na imbis na nagwo-worry kayo, imbis na kung ano-ano pinag-iisip nyo, ito ang sentrohan nyo. Ano po yan? Verse number 33. Na ang sabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang maliwanag na turo po, let us prioritize the master and the main thing. Diyos muna. At yung mas mahalaga, ano po ba yung mas mahalaga? Ang sabi rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tapos ang sabi niya, and all these things. Ano po yung tinutukoy na all these things? Di doon sa konteksto po, yung iniisip mong kakainin, yung iniisip mong iinumin, yung iniisip mong idaramtin, o yun po, and all these things, yan po, mga resulta, idadagdag na lang po yan. Pero ano ang gusto ng Panginoon? For us to prioritize the main thing. And what is the main thing? Ang sabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It is very important for all of us to really understand that what is important is the will of God. Let us always prioritize the main thing. Yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Sabi ko nga, siguro magandang unang liwanagin natin dito. Ang dami mo ngang kinakain, mapapahamak naman yung kaluluwa mo. Sana ba pagka masasarap ang kinakain mo, hindi ka na mamamatay? Sana ba pagka marami ka ng pera, hindi ka na mamamatay? Sana ba kapag ka okay na ang negosyo mo, hindi ka mamamatay? Sana ba pag magaganda sinusuot mo, hindi ka na mamamatay? Sana ba kapag ka ikaw ay umiinom ng masasarap, hindi ka na mamamatay? Sana ba kapag ka ikaw ay nakaluluwag sa mga material na bagay, hindi ka na mamamatay? Ang problema po, kahit mapasa yung lahat ng bagay na yan, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, wala rin kabuluhan na lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya noon dapat, the main thing, unahin mo muna yung kaligtasan. Diba? If you really want to enjoy the blessing of God, doon ka magsimula sa tamang relasyon sa Panginoon. Yes, yun ang mahalaga, tamang relasyon. Minsan ang pinoproblema mo, ano ba tamang relihiyon? Mga kapatid, hindi po naparito ang Panginoon para magtayo ng relihiyon. Ang kailangan mo i-secure yung tamang relasyon. At paano ka magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Itinuro po ng Bible na ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay sa pamagitan ng ating pong pagkilala sa Kanya, pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Panahon na para maisip po natin na sa mundong ito, ang importante matuklasan natin kung anong kalooban ng Panginoon. And the very will of God for all of us is for us to be saved. Ang gusto niya, maligtas po tayo. Yun po ngayon. At kung sinasabi mo naman, Kristiyano ka, ano ang main thing sa'yo? Yung mga bagay na yan? Yung mga basic needs na yan? Mga kapatid, kumbaga sa usapin ng kung sino ang Diyos, mga simpleng-simple po yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ang main thing po ay yung tuklasin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kaharian ng Diyos, katuwiran ng Diyos. Kaya mga kapatid, as I study the Word of God, ito ang nakita ko na turo na dapat kong i-consider patungkol sa pagpapala ng Diyos. Ano po yun? To prioritize the master and the main thing. Na akin pong unahin, na akin pong mas bigyang pansin ang Diyos sa aking buhay.
at ang mga mas mahalagang bagay. At alam niyo po, sa usapin bilang tao, ang pinakamahalaga po ay ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Amen? So, prioritize the master and the main thing. Number 2, partnering in the mission and the man of God. Amen? So ito po yung tayo po'y maging kapartner sa gawain ng Panginoon. Aralin niyo po sa turo ng Bible. Isa rin yan sa susi para tayo pagpalain ng Diyos. Pagka tayo po'y naging mga partners sa mission. Pagka tayo po'y naging partners ng mga lingkod ng Panginoon. Okay? Buksan po natin sa Philippians chapter 4. Kasi kanina, sinesentrohan natin Matthew 6:33. Magandang naintindihan nyo po ng maliwanag ang konteksto at ang pinaka-substance ng Matthew 6:33. O this time, alam nyo po, ang madalas naman nating laging nare-recite na verse, Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero again, let me emphasize to you, let me stress to you, mga kapatid, kung ano po yung pinaka-konteksto po dito. Alright? Sulat po niya ito sa mga Philippi believers at ito po ang sabi niya, mula sa puso ng isang manggagawa, mula sa puso ng isang lingkod ng Diyos. Ano po ang kanyang pinansin at sinentruhan sa kanyang sulat at sa kanyang mensahe dito po sa Philippi believers. And please, matuto po tayo dito. Verse number 10, Philippians chapter 4. But I rejoice in the Lord greatly, that at the last your care of me had flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Not I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. In everywhere and in all things I am instructed, but to be full and to be hungry, but to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift. Yan ang sabi ni Pablo sa kanila, ha? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. At saka po niya sinabi ngayon yung verse number 19. Okay? Nasusundan niyo po ba ako? Pahayag ng isang misyonero. Pahayag ng isang manggagawa ng Panginoon. At ang kanyang tinutukoy ay ang tinaglay na puso ng mga mananampalataya sa Pilipos. Puso na ipinahayag na sa usapan ng buhay niya bilang misyonero, itong mga mananampalatayang ito ay may bukas na puso na kung saan hindi isang pagkakataon sila po ay lumingap at talagang masasabi po nating sumuporta sa misyon at sa kanya mismo bilang misyonero. And because of that, ano ang sinabi ni Pablo? Kaya nga sabi ko po, it is always important for us to understand the context of every verses na ginagamit po natin. Kasi syempre, pag nagre-recite tayo ng verse, syempre, pa isa-isa po yan, di po ba? But make sure na yung nire-recite mo, alam mo kung saan siya nanggaling. Alam mo yung konteksto niya. And this time, yan po ang gusto ko pong ipagministeryo po sa inyo. That Philippians 4:19, in reality, ito po'y talata na kung saan ang pinaka-idea, manggagawa ng Diyos na nagsasabi sa mga mananampalataya na sumusuporta sa misyon, sa mga kapartner sa misyon, na ang sabi po niya, in partnering sa tinatawag nating misyon, in partnering to the men of God, ang sabi po ni Pablo, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? So yan po ang kaeksaktuhan po nung talata. Yan ang tinatawag nating context. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa teachings, ano po? To consider.
para po sa blessing, patungkol sa blessing ng Panginoon, ang pagpapalain po ng Diyos ay yung mga pinaprioritize, yung pong main thing. Pinaprioritize ang Diyos at ang mas mahalagang bagay. Hindi ka ibe-bless ng Diyos kapag ang buhay mo nakaikot lagi sa material na bagay. Nakaikot lagi sa financial na bagay. Mga bonus yan, mga resulta po yan, mga kapatid. Among all blessings na po pwede nating enjoy, ang dapat ituring mo na mas mahalaga, kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sinabi ko na po sa inyo, kaligtasan ng kauna-unahan na dapat nating bigyang pansin. Dahil kahit lahat ng bagay sa mundo mapasa iyo, mamamatay ka. At kung mamatay ka na walang katiyakan ng kaligtasan, ano ang silbi ng lahat ng yan? May enjoy lang natin yan bilang provision ng Panginoon. At huwag kayong mag-alala. Yun po ang nakadesenyo. Yan ang programa ng Panginoon na ang mga anak niya, pagpapalain niya. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Let us just consider and prioritize the main thing, mga kapatid. And let us also partner in the mission, mga kapatid. Ang sabi po, partnering in the mission and the man of God. Yun po, ito po yung mga turo para tayo po ay pagpalain, mga kapatid. Sabi ko, ang ganda nito. Yung bang sabihin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, na dahil sa talagang antibok ng puso nila, sumuporta sa misyon, makapartner sa misyon, kaya nga hindi dapat pinababayaan ng mga local churches ang pagsuporta sa misyon, mga kapatid. It is biblical. And it is actually included sa naging programa ng Panginoon in blessing His children. Kaya ang sabi ni Paul, very confident siya na sa suportang binigay niyo sa akin, mga kapatid, yan po ang ikinatutuwa ng inyong lingkod. Yung po kahit hindi ko kayang gantihan ang kabutihan ng mga miyembro, yung makita ko po na kung paano na yung natuto na sumuporta, yung natutong umagapa, yung natutong magpala, yung natutong makipartner sa iyo sa ministeryo ng Panginoon, makikita nyo na ang Diyos ang gumaganti sa kanila. Ang Diyos ang nagpapala sa kanila. And I am telling you tonight, the same thing in the principle that the Apostle Paul is emphasizing, that because these believers, the Philippi believers is supporting him, ang sabi ni Apostol Pablo, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? E naaalala ko rin po ginagamit natin sa principle ng mission. Yung pong natutong lumingap sa propeta, remember the story of the woman of Sarephat? Hindi po ba? Na nung pong si Elijah, pinadala ng Panginoon, and then, inuna po nung woman of Sarephat, itong propetang ito, alam niyo, ang ginawa ng Diyos, binlas siya, sinustain po siya, mga minamahal. Yan ang sinasabi ko po, na napakahalaga na ang nakikita natin yung teachings ng salita ng Panginoon, yung mga katuruan sa Bible. So, iniisa-isa ko po sa inyo sa simpleng paglalahad po. Mga kapatid, kanina, pinag-aralan po natin things to consider about God's blessing. It is conditional, it is a choice, and it is confirmed. Amen? So, ngayon po, nandito na tayo sa teachings. Diba? To consider yung mga aral na dapat nating i-consider patungkol sa pagpapala ng Panginoon. To prioritize the master and the main thing, isa yan sa itinuturo ng Bible na susi para tayo po ipagpalain, para makatiyak tayo na tayo po i-bless ng Panginoon. Let us prioritize the main thing. Amen? The master and the main thing. Okay? Ikalawa po, let us be partners, mga kapatid. Be a partner ng tinatawag nating mission at ng mga manggagawa ng Panginoon. So, partnership sa mission, dahilan para tayo pagpalain ng Diyos. Kaya nga sabi ko, tingnan niyo po personal sabi ni Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? So, yun po ang ilan sa mga magandang matutunan nating turo ng Bible. Okay? Pangatlo po, performing the message and the mandate. Diba? Una po, prioritizing the master and the main thing. Pangalawa po, partnering in mission and the man of God. Pangatlo po, mga minamahal, performing the message and the mandate. Yun po ang maliwanag. Balikan nyo nga po yung teksto natin para mas lalo nating ma-appreciate. Diba? Yung paulit-ulit na sinabi po rito Ang sabi po sa verse number 28, I want you to notice the word to observe. Diba? Ang sabi ng verse number 1, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God,
to observe and to do all His commandments. So kaya may tinutuntungan tayo. Nandun po sa maliwanag na kondisyon na yon. Di ba? Conditional. Yan ang tinatalakay natin. So kaya by performing, in performing the commandments, in performing the mandate, in performing the message, mga kapatid, talagang ibe-bless ka. Ang sabi niya, to observe and to do all His commandments which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee, di ba? On high above all nations of the earth. Maliwanag ito eh. Talagang iaangat daw po ng Panginoon sa lahat ng mga bansa ang bayan niya kapag raw po inobserve at ginawa ang kanyang mga kautusan. Kaya mga kapatid, huwag natin babaliwalain yung mga utos ng Diyos. Amen? Minsan paisi-isi po tayo pero nakakasuway na pala tayo. Nako, iniisip ko po kung tatalakayin ko bukas ng gabi pero gusto ko yung leading ng Panginoon eh. Parang gusto ko po yung karugtong nitong magiging mensahe ito eh. Ang idea naman po mga kapatid eh, don't let curses come and overtake thee. Don't let curses come and overtake thee. Pag-pray niyo po, kung ililid ako ng Panginoon, dito rin po yan sa chapter 28. Talagang mayamang-mayaman po ang chapter na ito sa mga pwede po nating matutunan. Blessing muna tayo, mag-usap muna tayo sa blessing. At saka ko na lang kayo paalalahanan tungkol naman sa mga curses, na nandito rin sa chapter na ito. But, ang akin pong idinidiin sa inyo ngayon, yung sinabi po mga kapatid, mahalaga po kasi we need to perform the message and the mandate of God. Di po ba? So wag natin babaliwalain. At ang sabi po niya, balikan ko lang po ho, ang sabi, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently to the voice of the Lord thy God to observe and to do. Yun ang key, to observe and to do. Meaning, to perform. Di ba? To obey. Yun pong maliwanag. Iaangat ko kayo sa lahat ng mga bansa. Grabe, ang gandang pangako ng Panginoon po yan. Okay, verse number 2. And all this blessing shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Please, let me clarify to you, na yung salitang hearken dito is not just yung hearing by ear. Hindi lang po yung makikinig ka sa tenga. Parang ang idea po, yung pakikinig na ang pinaka-manifestation po, pagsunod, yung pagganap, yung paggawa. Kaya mahalaga tong mga talatang ito na mabigyang pansin po natin. Verse number 9. Verse number 9. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. So, performing the message and the mandate. Yan po yung ating nakikitang turo na dapat isaalang-alang patungkol sa pagpapala ng Panginoon. Okay? Verse number 13. And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. Hindi ba nililiwanag po natin sa mensahe natin kagabi na talagang nandyan po yung blessing and curse. Pipili ka. At ang blessing po, blessing if you obey. Now, I am telling you, brethren, mga minamahal ko sa Panginoon, ang sabi po, mahalaga na ating tupdin, sundin, ganapin ang utos, ang mandato ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay aware na nakakasuway tayo sa Kanya, huwag na po nating lolokohin ang sarili natin pagka po hindi natin naranasan ang Kanyang pagpapala. Huwag na natin lituhin yung sarili natin. Bakit ba ako hindi binibless? Siyasatin mo na lang ang sarili mo. Kasi kung sumusunod tayo at hindi tayo binibless, may problema sa Diyos. Ba't ganon? Sabi niya, pag sumusunod pagpapalain niya Tapos ako sumusunod, hindi niya pagpapalain. May problema sa Diyos pagka ganyan. Pero didiretsuhin ko na kayo, never na magkakaproblema sa Diyos. Pag hindi niya ako pinagpala, nasa akin ang problema. Sana ganun din po tayo. Para hindi po maging disadvantage sa atin, huwag na natin dayain ang sarili natin. Huwag na tayong magpatay malisya pa. Kung tayo po'y nakakasuway sa mga utos ng Diyos, yan na po ang sagot kung bakit mabigat ang pagpapala. Yan na po ang sagot kung bakit parang
naman sa kabila ng Kristiyano po tayo, para pong hindi masaya ang ating pong buhay. So if you really want to enjoy the blessing of God, let us give attention to the teachings na dapat po nating i-consider patungkol sa blessing ng Panginoon. Ano po yung tatlo? Number 1, diba? Prioritizing, okay, the master and the main thing. Pangalawa po, maliwanag po yan, ho? Partnering in mission and in the man of God. Di po ba? And the man of God. Pangatlo po, performing the message and the mandate. Mahalaga po ang lahat ng ito. Marami pa po, pero ito po yung nilid ng Diyos na bigyang pansin po sa ating pong mensahe ngayong gabi. So, nakita natin, number 1, okay, things to consider about God's blessing. Number 2, teachings to consider about God's blessing. Okay, now, sa point number 3, let us give attention. Tatalakayin ko na po sa inyo. Truth. The truth to consider about God's blessing. Ano po yung mga katotohanan na dapat nating isaalang-alang patungkol sa pagpapala ng Panginoon, mga kapatid? Okay? Number 1, it is assuring. Yes. Ito po ay talagang tinitiyak. Remember? Diba? Doon sa things to consider about God's blessing, it is confirmed. Tinitiyak po yan. Alam niyo po ang kapansin-pansin dito po sa ating pong teksto, yung pong salitang shall and shall be. Sige po, maganda po kung may Bible kayo, sundan po ninyo ako para sa higit na appreciation po natin. Hindi po ba ang sabi po sa verse number 1, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Okay? Ang sabi ng verse number 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee. Shall, ang ginamit na salita. Sa verse number 3, blessed shalt thou be. Di ba? Ang sabi po sa verse number 4, blessed shall be the fruit of. Okay? Sa verse number 5, blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be. Di ba? So, lagi po paulit-ulit. Sa verse number 7, and the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 8, the Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses. Verse number 9, and the Lord shall establish thee. Yung salitang shall, gusto ko pong ang maging, ano po sa atin ito, dating po sa atin ito, pag nag-usap tayo sa katotohanan ng blessing ng Panginoon, assuring po yan. Yes, hindi po pagbabakasakali. Kaya nga ang Kristiyano, hindi by chance eh. Kaya nga hindi tayo nagsusugal eh. Diba? Kasi ang sugal po, by chance. Yung baka manalo, baka sakaling manalo. Mga kapatid, syempre, maganda rin pong makita nyo na kung sugal po yan, baka matalo. Di po ba? So, baka manalo, baka matalo. Hindi po tiyak. Pero kapag nasa Panginoon ka, mga kapatid, hindi pwedeng baka matalo. Siguradong panalo. Amen? Sure win kapag tayo po ay nasa Panginoon. Sumunod lang tayo sa Kanya. I-prioritize lang ang dapat i-prioritize. Maging partner lang tayo ng misyon ng ministry at ng lingkod ng Panginoon. Maging supportive tayo sa gawain, mga kapatid. At maging masunurin lang tayo sa mensahe at sa mandato ng Panginoon. Mga kapatid, the blessing of God is assuring. Amen? Tumitiyak po yan. Hindi po tsamba, mga kapatid. Kaya kung ano po yung mga na-enjoy natin sa ginawa natin pagsunod sa Panginoon, hindi tsamba yan, mga kapatid. Amen? Kaganapan yan ng tiyak na pangako ng Panginoon. Kaya nga pagka pinansin nyo po ang mga nakaka-encourage na talata sa Biblia na hindi po pwede, na hindi natin kukumpletuhin, hindi po pwedeng sasabihin natin kaagad, all these things shall be added unto. Hindi ba? Sabi ng Panginoon, lahat idaragdag niya sa iyo? Kumpletuhin natin. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pagtiyak ng Diyos na lahat ng bagay idaragdag sa iyo ay nakatungtong doon sa uunahin mo siya. Amen? Napakahalagang mensahe. Yes, assuring. At yan ang gustong-gusto ko sa pag-aaral ng Biblia, na ang Diyos natin ay Diyos na tumitiyak. Sa kaligtasan po, hindi ho ba kasakali ang kaligtasan natin? No! Ang kaligtasan po, tiyak. Ang sabi po ng Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Tiyak na maliligtas.
Ganon din po ang sabi ng verse number 9 di po ba? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen? Ang sabi po ng Bible, maliwanag. Pagka talaga ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tiyak ang iyong kaligtasan. Pagka nagsalita ang Diyos, tiyak na tiyak po yan. Ganun din po. Pagka sinabi ng Diyos, di ba, na ikaw ay pagpapalain, sa panalangin po, tiyak din po, ask and it shall be given you. Kaya ang prayer mo hindi dapat makasakali. Ang prayer natin dapat may pagtiyak, na may pangahawakan, na pag humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. Amen? Ang sabi po, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Amen? Yun po maliwanag, mga kapatid. Sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mga kapatid, sa usapan naman ng pagbibigay, ganun din po mga kapatid, give and it shall be given you. Marami pa po ang po pwede nating makita patungkol sa kung papaano na ang Diyos ay talagang nangako ng pagpapala sa bawat isa sa atin. It is assuring. Ikalawa, it is abounding. Amen? Yes! Ang truth na dapat i-consider natin sa blessing ng Panginoon, it is abounding, mga kapatid. Yes, ang sabi po dito ng verse number 2, and all these blessings, ano yung tinutukoy? Hindi tayo magkakandatuto rito. Sa bayan niya, ito ang sinabi niya, blessed shall thou be in the city. Blessed shall thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, and increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Okay? Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. Sabi ko nga po, mga kapatid, napakaganda po na habang binabasa natin ito, kung ilalagay mo yung sarili mo sa kung ano po ang disenyo ng Diyos sa atin, na tayo po yung kanyang pagpapalain, mga kapatid, tinitiyak po yan, assuring po yan. At ang matindi nito, abounding po yan. Mga kapatid, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Talagang masagana po pagka nagpahala ang ating Panginoon. Ang sabi po mga kapatid, sa verse number 8, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. Mga sa usapin ng negosyo, sa usapin ng trabaho, sa usapin sa iba't ibang larangan at aspeto ng buhay natin. Mga kapatid, hindi mo talaga maipapaliwanag yung grabing pagpapala at masaganang pagpapala ng Panginoon. Yes, truth to consider about God's blessing. It is assuring, it is abounding. Ang sabi nga po ng verse number 10, and all the people of the earth shall see that thou art called by my name, by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee, and the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, in the fruit of thy cattle, in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain. Mga kapatid, pag ang Diyos nagpala, ano pa hahanapin mo? Ano pa kakailanganin mo? Mga kapatid, ang ganda-ganda po ng mga pagtiyak ng Diyos sa kanyang masaganang pagpapala na yun sana ang gusto ng Diyos na i-enjoy natin. Mga kapatid, please be encouraged. Please consider this message. Huwag na tayong masuwayin, mga kapatid. Huwag na tayong dumiskarte ng sarili natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid. Maging partner po tayo sa misyon. Bigyang pansin po natin ang mga gawaing pangkaluluwa. Bigyang pansin po natin ang ministeryo. Bigyang pansin po natin ang mga lingkod ng Panginoon. Ang umagapay sa mga lingkod ng Diyos ay susi upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Amen? Proven thing po yan, mga kapatid. And then perform the mandate of God. Sunod lang po tayo sa Diyos. Mga kapatid, truth to consider about God's blessing. It is assuring. It is abounding. And please consider, sa ating pong huling puntos,
It is amazing. Amen? Yes. The blessing of God is amazing. So hard to understand. So hard to explain. Nai-enjoy po natin, pero ang totoo na, hindi ko may paliwanag itong ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Grabe talaga yung pagpapala ng Panginoon. Di ba? Amazing eh. Sabi ko nga, maganda kung sa prayer life, ang magandang ma-reach nating level. Kaya nga yung level up, gustong-gusto ko yan eh. Ang masarap ma-enjoy natin na level ng ating prayer life, yung na-experience natin sa prayer life natin, yung mga great and mighty things of God. Amen? Sige po, marami na yung nagsasabi diyan, sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Pero mga kapatid, alam niyo po, huwag kang hanggang doon lang sa sinagot niya, kundi yung ipakita ng Diyos yung mga kamangha-mangha, kagilagilalas na bagay na hindi sukat maipaliwanag. Yun po yung sabi ng talata, di po ba? Call unto me and I will answer thee. And shew the great and mighty things which thou knowest not. Minsan po kasi, dahil nga sa pag-aalinlangan natin, dahil sa pagdududa natin, dahil sa pagsuway natin, hindi tayo mismo, hindi natin nakikita eh. Yung mga kagilagilalas na bagay ng Panginoon eh. You know, in my more than 30 years sa akin pong spiritual life, ang dami ko po hindi maipaliwanag na ginawa ng Diyos sa buhay po ng inyong lingkod. And I believe marami sa inyo yan. Diba? Kung saan kayo nagsimula, kung saan kayo dinampot ng Panginoon, kung nasaan na kayo ngayon, kung anong ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay, naniniwala ako na katulad ko, marami kayong hindi maipaliwanag. Ang masasabi lang natin, napaka-gracious ng Panginoon. Ang masasabi lang natin, God is really great. God is really wonderful. God really is an awesome God. He is really amazing, mga kapatid. And let His blessing, be a clear message na talagang awesome God talaga siya. Awesome God ang ating Panginoon. Ang sabi po, ito pong verse number 2. Amazing po ito. Amazing, mga kapatid. Ang sabi niya, and all this blessing shall come on thee. Yung bang, yung lakad mo, tuwing lalakad ka, ang kasama mo, di ba? Yun ang pinakamasarap kasama, yung blessing ng Panginoon. Gusto niyo ba yan? Amen? Yun ang masarap kasama. Yung bang kahit saan ka pumunta, ang sabi, and all these blessings come on thee. Pupunta sa iyo. Sasamahan ka ng pagpapala ng Panginoon. Hindi ba amazing yan? O teka, baka amazing na yan ang dating sa atin. Meron pang mas amazing eh. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Wow! Diba? Yung ikaw na hinihintay ng blessing. Amen? Yung nauna na sa'yo, yung pagpapala. Amazing. Mga kapatid, ano pa po? Magandang bigyan natin ng pansin. Yung 13. Ito po yung hindi ako mapakali eh. Kung bakit talaga nagpray ako sa Panginoon eh. Na talagang bigyan ako ng part 2 sa message po natin. And I really praise God. Dahil ako mismo overwhelmed. Ako mismo, mga kapatid, amazed. Sa katotohanan nito, sa buhay ng marami. In fact, even to the members of the church, nakikita ko po ito eh, kung gaano ka-amazing talaga ang pagkilos ng Panginoon eh. Yung mga miyembro natin na nagpasimula, nasadsad ang buhay, kung paano inangat ng Panginoon. Hindi po ba? Yung pong walang maliwanag na direksyon. Ngayon po, mga kapatid, yung pong dati talagang nangangailangan, ngayon po talagang matulungin. Sila pa po yung nakatutulong. Yung pong sa krisis na ito, makikita nyo po na ang maraming tao dumadaing, nakikipag-away pa dahil sa hindi nakatanggap ng ayuda, pero tayo po, sa ginawa ng Panginoon sa atin, sa blessing ng Panginoon sa atin, hindi ba amazing yan? Na ang majority ng mga tao nag-aabang ng matatanggap, pero tayo po naghahanap din ng mga matutulungan at tayo po ay nakikibahagi sa kung sino po ang ating maaalalayan. Amazing! Amen? Wow! Verse 13. Siguro kunin ko rin yung verse number 12. The Lord shall open unto thee His good treasure. Ilarawan niyo po yan. Bubuksan ng Panginoon sa kanya. Sa atin, sa kanila, ang sabi po, His good treasure. At ang sabi, mga kapatid, the heaven to give the rain unto thy land in this season. Actually, si Preacher Larry, natatandaan ko nung nag-testimony po siya sa akin, nagkaroon ng bagyo po doon sa Mindanao eh. Mahirap mang ipaliwanag kasi nga amazing mga kapatid eh. Alam niyo po ba na hindi man lang naapektuhan yung kanilang mga palayan? Just try to imagine how God is blessing His people. Mga kapatid, ang blessing ay mensahe ng pagiging kagilagilalas ng ating Panginoon.
You can never tell kung hanggang saan ka kayang pagpalain ng Panginoon. Just obey. Just prioritize the main thing. Just be partner in the ministry and in the mission and the man of God, mga kapatid. And also perform the mandate of God. Ang sabi po, the Lord shall open unto thee his good treasure and heaven to give the rain unto thy land in its season and to bless all the work of thine hand. Wow! Psalm 1:3, and whatsoever he doeth shall prosper. Yung kahit ano gawin mo, pinagpapala ng Diyos. Amazing. At ang sabi po, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Siguro po, lalo na po yung bansa natin, ia-apply po itong mga natutunan natin. Ang bansang Pilipinas, iaangat ng Diyos. Amen? Kasi yun lang naman ang susi talaga eh. Yung paglapit sa Diyos, yung pagyakap sa Diyos, yung pagsunod sa palatuntunan ng Panginoon. Sa usaping bansa, sa usapang individual, I am very sure na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Ang sabi niya sa bayan niya, tingnan niyo po ito. Ang sabi niya, and thou shalt not lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And thou shalt lend pala, sorry. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Kala nyo ba tapos na? Hindi. Verse 13, amazing, mga kapatid. The blessing of God, the truth to consider about God's blessing. It is amazing. Amazing. Really amazing. Amen? Verse 13, and the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. Mga kapatid, mga minamahal, ngayon, alam kong naiintindihan nyo kung bakit ang lakas ng konbiksyon ng Panginoon na akin pong sundan ng part 2, ang mensahe tungkol sa kanyang blessing. Let us pray to God na ma-reach natin ang ganitong level. Yung bang lahat ng blessing ng Diyos, that the blessing of God, ang sabi po, sasama po sa atin and will overtake. Uunahan pa tayo, mga kapatid. Let the blessings come and overtake thee. I hope and I pray na tayo po ay muling napalakas, naturuan, na-encourage ng mensaheng ito. Mga kapatid, pinupuri ko ang Panginoon sa kayamanan ng kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa masaganang pagpapala buhat sa iyong salita. Lord, hiling ko po na ang bawat nakinig ay sadyang makinabang, Panginoon. Sa pamagitan po ng application sa mensaheng ito. Lord, please give us grace. Give us strength, O God, na amin po itong maisagawa sa aming mga buhay. Ipinagkakatiwala ko po ang mabungang resulta ng aking pong naging pangangaral sa buhay po, hindi lamang ng mga churches, kundi sa buhay ng aming bansa at maging sa aming buhay as an individual. May you continue to bless us, O Lord. Panginoon, tawagin mong patuloy ang aming bayan sa panunumbalik. Tawagin mo po ang iyong mga churches sa panunumbalik. Tawagin mo po ang bawat mananampalataya sa panunumbalik upang kami dakilang Diyos sa iyong maliwanag na disenyo ay mabuhay na pinagpala dakilang Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Hanggang dito na lang pong muli tayo ngayong gabing ito. Again, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipag-aralan at nawa, nararamdaman nyo hindi lamang po ang katotohanan ng salita ng Diyos, kundi po ang puso ng inyong lingkod na nais na mabigyang diin ang katotohanan ng Diyos mula po sa kanyang salita. Muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon at sa lahat ng ito, walang ibang dapat bigyan ng kapurihan at karangalan kundi ang ating Panginoon. I love you all.